Mahal ni Ava Suarez ang asawa. Kaya nga nagpakasal ito nang mag-propose ang kasintahang si Dylan Castellano. Akala ni Ava, talagang masayang buhay ang naghihintay sa kanya. Dahil siya ang piniling pakasalan nito kahit isa lamang siyang janitress ng hospital na pagmamay-ari ng binata. Marami ang nainggit dahil bakit daw siya ang napili ni Dylan. Gayong maraming magaganda at ka-level ni Dylan na nagkakagusto rin dito. Bukod kasi sa gwapo na, mayaman din talaga ito. Ngunit isa lamang ang laging sagot ng lalaki. Mahal siya at siya lamang ang pipiliin nito kahit ano pa man ang mangyari. Pero nagbago ang lahat nang umuwi ang mami ni Dylan mula sa ibang bansa. Ilang buwan na noong kasal sila ng kanyang asawa. At sa lahat ng sinabi ni Dylan patungkol sa kanya ay kasinungalingan lamang upang pumayag ito sa kasal nila. Nang malaman ng ina ng lalaki ang totoong katayuan ni Ava, pilit silang pinaghiwalay ng anak nito dahil hindi tanggap ng babae ang estado niya sa buhay. Wala rin noong nagawa si Dylan, lalo na at pinapili ito ng ina kung yaman at pamana ba o siya na wala kahit isang dakot na lupang pagmamayari. Sukdulan ang naging galit at hinagpis ni Ava nang piliin ng asawa ang yaman. Iniwan siya na parang basura sa labas ng gate ng mansyon ng mga ito. Hindi alam ng mag-ina na buntis siya noon at mag-iisang buwan na ang sanggol sa loob niya. Ngunit nakunan siya ng mismong araw na kamuntik na siyang mahagip ng rumaragasang sasakyan. Akala ni Ava, wala nang tutulong sa kanya sa kinasasadlakan at walang magtatayo upang iahon siya sa hinagpis na kinaroroonan. Pero mali, dumating sa buhay niya si Roxa Vladimir Canlas ang tutulong sa kanya upang ipakitang sa hirap ng katayuan niya noon, kaya niyang bumangon at higitan ang sino man ngayon. Tahimik ang buong paligid, nagbabadya ang pag-ulan dahil sa makulimlim na kalangitan. Umihip ang malamig na simoy ng hangin. Hinawi ni Ava ang magulong mahabang buhok. Nakapikit lamang siya habang nagdarasal. Nang makontento, tsaka lamang niya iminulat ang mga mata. May mumunting tubig na pilit kumakawala sa kanyang mga mata. Itinaas ng bahagya ang ulo upang hindi tuluyang pumatak ang luha. It's been a year nang maranasan niya ang masalimuot na pangyayaring yun. Tandang-tanda pa niya kung paano makitang dumaloy sa hita patungo sa binti ang pulang likido. Pangarap niya ang magkaanak, ngunit biglang naglaho na parang bula dahil sa mga taong akala mo ay isang Diyos dahil mapili sa nais makasama sa buhay. Wala siyang ibang hinangad kundi ang dumating ang araw na ito. Dumating ang araw na makaya na niyang maging si Ava na matatag, matapang at walang ibang nais kundi ang maiganti ang walang muwang niyang sanggol na ipinagkait sa kanya ng mga taong walang awa. Hindi siya nagkamali. Nagsimula ng umambon. Ganitong-ganito noon habang naglalakad siya na parang wala sa sarili. Dahil wala siyang mapuntahan, nang kalad ka rin siya ng ina ng kanyang ex-husband dahil ba lamang sa siya ay mahirap. Ano ba ang kasalanan ng kahirapan at walang sapat na pera? Totoo naman ang pagmamahal niya sa anak nito. Bakit laging bukang bibigay kumakapit lamang siya para yumaman din gaya ng mga ito? Hindi siya ganun. Kung tutuusin, si Dylan pa ang nakiusap na bigyan niya ito ng pagkakataong ipakita ang pagmamahal nito sa kanya. Nananahimik siya sa isang tabi at ginagawa ang trabaho ng maayos. Tapos magugulo lang ng ganun kabilis. Lumingon si Ava. Si Balen ang kanyang tauhan. Pinayungan pala siya kaya hindi na niya naramdaman ang pagpatak ng butil ng ulan sa katawan niya. "Ma'am, ayos lang po kayo?" Anito, malaking lalaki si Balen. Kalbo at lagi itong seryoso. Ngunit mabait si Balen. Tanging samahan at protektahan siya ang tanging utos ni Rox rito. "Ma'am, kanina pa po nagre-ring ang telepono mo sa sasakyan. Si Sir Rox po ang tumatawag. Naka-10 missed calls na po siya." Napabuntong hininga siya. "Anak, aalis na si Mama. Gabayan mo ko, anak. Pagbabayarin ko ang gumawa sa'yo nito. Hindi ako maaawa kahit siya pa ang ama mo. Mahal na mahal kita, my angel." Pinahid niya ang kumawalang luha bago tumalikod. Nakasunod lamang ang tauhan sa likuran, hawak ang payong na nakatapat sa kanyang ulo. Inabutan agad siya ni Balen ng bimpo nang makapwesto siya sa backseat.
Pinunasan niya ang noo at ulo pati na rin ang braso. Uuwi na po ba tayo, ma'am? Tanong nito nang mabuhay ang makina ng kotse. Hindi siya sumagot. Inuna niyang buksan ang cellphone na kakakuha lamang niya sa upuan ng sasakyan sa kanyang tabi. Where are you? Sinabi kong magpaalam ka kung aalis. You don't even listen. Mag-reply ka. Sagutin mo ang tawag ko. You owe me an apology tonight. Nagdial si Ava. Numero ni Rox ang kanyang tinawagan. Pauwi na ako. Nakabalik ka na ba? Bakit ngayon ka lang tumawag? Baritonong usal ng kausap niya. Ngumiti siya ng lihim. Si Rox, ito ang taong hulog ng langit para sa kanya. Hindi nga niya alam kung bakit tinulungan siya nito noon. Siguro kung hindi ito tumigil sa gitna ng highway. Malamang ay wala na siya ngayon. Kaya talagang she owe her life to this man. Kakarating ko lang. Umuwi ka na. I want to see you now. Sa isang business trip sa Sweden ito galing. 1 week rin iyon. Noong mga panahong nagpapahilom siya ng sugat sa puso, dinala siya ni Rox sa Sweden. Dahil Swedish ang mga magulang nito at may napakalawak na lupain doon. Kung tutuusin, kapiranggot lang ang hospital ni Dylan kumpara sa yaman ni Rox. Alam na alam niya yon at kilalang kilala niya si Rox sa 3 taong magkasama sila. I have a good news for you. Ano yun? Ang pangarap mong hospital, remember? Kukunin ko yon in one condition. Ano nga? Umuwi ka muna. Natawa na lang siya. Si Rox ang klase ng lalaki na pangarap ng halos lahat ng mga kababaihan. Kung makisig si Dylan, Rox is a perfect man. Wala nang ibang kagaya nito. Pero ewan ba niya kung bakit ayaw niya itong bigyan ng pagkakataon na mahalin siya? Siguro dahil sa nakaraan na gusto niyang mabigyan ng hustisya. Fine, uuwi na. Malambing na sagot niya rito. Narinig pa niya ang mahinang tawa nito bago in-off ang cellphone. Habang palapit si Ava sa main door ng mansyong yun, natatanaw niya mula sa harapan niya ang papalapit na binata. Nagulat siya. Nagpagupit ito ng buhok. Seryoso itong nakatitig lang sa kanyang paglapit. Ito ba ang pinagmamadali mo sa akin? Biro niya nang magdadalawang dangkal na lamang ang kanilang pagitan. Sumenyas ito kay Balen. Tumalikod ang lalaki. Doon lang nagpalit ng reaksyon ng binata. Bahagya na itong nakangiti habang nakatunghay sa kanya. Ang gwapong nilalang pero hindi niya magawang bigyan ng pagkakataon. Ayaw niya kasing maging unfair dito, lalo na at hindi pa siya tapos sa mga taong sumira sa buo niyang pagkatao. Gusto niya na bago man lang suklian ang pagmamahal ni Rox ay maiayos niya ng tuluyan ng sarili. Let's go inside. Nagpatiuna siya. Si Rox ang nasa huli. May hawak itong baso ng alak. Lagi naman, nasanay na siya sa pagiging mahilig nito sa alak. Mabuti na nga lang ngayon at medyo nabawasan na. Lagi niya kasing sinasabi na baka ikamatay nito iyon o di kaya maluto ang baga. Tinatawanan lang siya at sasabihin agad na, "So care for me now? Kung sasagutin mo ko, ititigil ko na ang pag-inom." Magbaback out agad siya kapag narinig niya na ang kasunod ng tawa roon. Parang lagi na lamang nagbibiro. I miss you. Narinig yun ni Ava, pero tuloy-tuloy lamang siya sa hagdan, paakyat sa silid niya. Nasa likuran lang si Rox at dala pa rin ng baso. Hindi man lang inilapag. Gustong-gusto niyang sagutin lahat ng mga I love you at mga pa I miss you. Ngunit talagang hindi siya handa. Mahal niya si Rox, pero kailangan niya munang ayusin ang nakaraan niya. Tsaka niya na ito sasagutin kapag naayos na ang lahat sa kanya. Akin to? Natigagal na usal nang makita ang isang napakalaking red roses bouquet sa ibabaw ng kama niya pagbukas ng pintuan. May mga mamahaling chocolates din doon na gustong-gusto niya. Ang dami, nilingon niya si Rox. Nagulat siya at wala pala itong hawak na baso sa kamay. Nakapamulsa ang dalawang mga kamay habang nakasandig sa pader sa tabi ng nakasaradong pintuan. Nakatitig ito sa kanya. Maya-maya, lumapit siya at nakita niya ang isang envelope roon sa kama. Roses ang una niyang inamoy, tsaka sunod na dinampot ang envelope. Open it. Seryoso lang itong nakatitig sa kanya. Nagtatakang binuksan ni Ava ang nakapaloob roon. Namilog ang mga mata ng dalaga nang mabasa ang nakapaloob roon. Isang invitation. VIP invitation? Zalom told me na naayos na raw ang tungkol sa loan ng mga Castellano last month at bilyon ang halaga nun.
Now, ang kapalit ng loan ay ang hospital nila. Oras na hindi nakapagbayad ang mga Kastiliano sa tamang araw, you can have the hospital. Parang gustong kumawala ng puso sa kanyang dibdib. Napakalakas ng tibok nun dahil sa nakikita niya ngayon. But, napaayos siya ng tayo nang masundan ang salita ni Rox. You have to be my wife first, Ava. Namilog na naman ang mga mata niya. Ano? Why is that? Tila may pagtatampo sa tinig na iyon. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Rox bago ito gumalaw upang lumapit sa kanya. You need to be my wife before anything else. Dahil legal sa legal ang dapat dito. Oras na hawak mo ang apelyido ko, they can't question you. Dahil asawa ka at may karapatan ka sa lahat ng meron ako. Nagulat pa siya nang mabilis lang nitong natawid ang kanilang pagitan. Hinawakan nito ang kanyang palad. Hindi ako mapilit, Ava. I can wait how long it takes you to be healed. Ang akin lang. Ouch! Ouch! Rox? Rox, are you okay? What happened? Hey! Hawak ang tiyan nito at halatang grabing pananakit dahil sa ungol na nagmumula sa binata. Tatayo sana siya para tawagin si Balen nang hilahin siya pabalik ng binata. Nasubsob si Ava sa mismong dibdib nito. Please, nagmamakaawa ang mata nito. Anong please? Balen? Say yes please. Kabang-kaba at takot na pinasadahan niya ito. Oo na yes, pero saglit lang. Kailangan mong madala sa... Ngunit gano'n na lamang ang gulat ni Ava nang maramdaman na may isinuksok si Rox sa kanyang palasinsingan. Rox naman! Sa lakas ng tawa ng lalaki, natampal na lang niya ang dibdib nito matapos siyang itayo. I know that you cared for me. Sapat na sa akin yun, Ava. Pero nang magseryoso ito, parang nalulusaw naman bigla ang kanyang puso, lalo na nang dampian siya ng masuyong halik sa noo. Bago siya nito tinalikuran. Balen, nasaan ang sir mo? Kabababa lamang ni Ava. Tanghali na siyang nagising. Pasado 9:00 na nang sulyapan nito ang wall clock sa pader sa ibabaw ng sofa ng living room. Si Balen ay kapapasok lang at ito ang una niyang nakita kaya dito siya nagtanong. Maaga pa pong umalis, Ma'am Ava. May importante po yatang pupuntahan. Ang sabi lang po, wag ka na daw pong gisingin at hayaan kang magpahinga. Kumunot ang noo ng dalaga. Sabado kaya bakit maagang umalis? Wala itong opisina tuwing weekend. Nasabi ba niya kung anong oras siya uuwi? Wala pong nasabi, ma'am. Tawagan niyo po kaya. Hindi dala ni Ava ang cellphone. Naiwan niya iyon sa silid niya. Kaya inutusan na lang niya si Balen na kunin iyon sa itaas. Nang makaakyat ang lalaki, diretso na rin siya sa kusina. Ma'am, gising na po pala kayo. Maupo na lang po kayo't ako ni maghahain. No need manang taleng. Mamaya na ho ako kakain. Kape na lang ho muna. Tumalima naman ito agad. Sa ilang taong pamamalagi niya sa tabi ni Rox, kilala na rin ni Ava lahat ng taong malapit rito. Ang ama at ina ni Rox ay wala na. Namatay noong 1 taon lamang dahil sa isang snowstorm sa Sweden. Nang mga panahong lugmok na lugmok ito, naroon siya para alalayan at ipakita ang pag-aalala niya para sa binata. Doon niya nakita ang batang Rox, ang lalaking umiiyak at humahagulgol sa sobrang pighati. Gaya ng ginawa nito sa kanya noon, ipinakita niyang handa rin siyang maging una nito sa lahat ng oras. Hanggang sa natanggap na lang din ni Rox ang lahat ng nangyari. Salamat, Manang. Pagkakuha ng kape, tatalikod na sana siya para pumunta sa garden. Ma'am? Napalingon siya kay Manang. Ano ho yun? Nag-aalangan pa ito kung itutuloy ang sasabihin o hindi. Bakit, Manang? May problema ho ba? Anya sa malumanay na tinig. Wala ho. Itatanong ko lang ho sana kung bumababa kayo kagabi. Umari ko ang kanyang kilay. Anong oras ho? Nag-isip ito bago nagbitaw ng sagot. Mga 2:00 ho ng madaling araw. Tulog na siya nun. Hindi ho. Bakit po ba, Manang? Akala ko ho, kayo ang nagduduwal sa lababo sa kusina kagabi. Pero hayaan niyo na po yun, ma'am. Nagkamali lang siguro ako, nananaginip lang. Hindi na lang niya pinansin. Baka si Balen o ibang kasambahay sa mansyon lang. Naiisip pa rin ni Ava ang tungkol sa proposal ni Rox. Kailangan niya na siguro iyong tanggapin kahit may mga bagay na nagpapagulo sa kanya. Gusto niya kasi sana, maayos na ang puso niya bago niya sagutin ang binata.
Unfair kasi kapag may mga bagay pang gumugulo sa kanya, tapos ay sasagutin niya si Rox. Alam ni Ava na wala na siyang pagmamahal kay Dylan. Ramdam naman niya iyon, kaya lang ay gusto sana niya munang ayusin ang tungkol sa kanila ni Dylan, lalo na at hindi pa sila hiwalay ng hayop na yun. Noon pa niya gustong mapawalang bisa ang kasal, pero ng mga panahon namang iyon ay nasa stage pa siya ng pagpapahilom sa puso. Lalo at buong puso ang ibinigay niyang pagmamahal sa ex niyang gago. Naalala niya ngayong araw pala ang unang pagdinig sa annulment nila ni Dylan. Mamayang hapon pa naman yun, kaya makakapaghanda pa siya. Hindi ako makakauwi ngayong tanghali. Nasa office ako dahil may mga kailangang pirmahan at ipapasa na ito bukas ng umaga. Kumain ka ng marami. Huwag magpapagutom. You know how much I love you, right? Napangiti siya ng lihim nang pagkabigay ng cellphone sa kanya ni Balen, yun agad ang bumungad sa kanyang mga mata. Message iyon mula kay Rox. 6:30 AM pa ito nag-text. Siguro nga kailangan na niyang bigyan ng pagkakataon ng lahat, sa kanya at kay Rox. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Ava. Magluluto na lang siya para ihatid sa opisina nito. Doon na rin siya titigil pansamantala para hintayin ang hearing nila ni Dylan mamayang 2 PM. Sigurado naman siyang sasama si Rox. Matapos magkape, bumalik siya sa loob ng bahay para magpahanda ng mga sangkap para sa lulutuin niyang ulam para kay Rox. Kare-kare at tuna na piprituhin lamang niya. Simple lang naman kasi ang mga gusto nito, ang ipagluto niya. Kumakain si Rox kahit anong ulam, basta luto niya. Tutulungan ko na po kayo, ma'am. Sige ho, manang. Sanay si Ava sa hirap, lalo na at nabuhay siya ng mag-isa. Bukod sa ulila kasi, tinaguyod niya ang buhay na siya lang. Kaya nang pinalaya siya noon ng ina ni Dylan, walang-wala din siya. Sa mga panahong yun, naisip niya na mas mabuti siguro na hindi niya na nakilala pa si Dylan. Dahil ang pagmamahal nito ay huwad. Huwad dahil sa kasinungalingan. Ang akala niya kasi talaga, tanggap siya ng pamilya nito. Pero hindi, nagsinungaling lang si Dylan para pumayag ang mami nitong maikasal sila ng anak nito. May katapusan talaga ang bawat love story at ang kanya hindi happy ending kundi isang dilubyo na isinusumpa niya at hindi makakalimutan na habang buhay. Matapos magluto, umakyat si Ava sa silid para maligo. Mag-aalas 11 na rin yun kaya sigurado na saktong lunchtime makakarating sa company ni Rox. Hindi pa siya nakakapunta doon ulit. Matagal na rin nang huling dumalaw siya sa binata. Siguro 3 months na ang last na punta niya sa kumpanya nito. Kaya nga at excited siya. Hindi na rin siya magsasabi para surprise. Isang dress na umabot sa bukong ang isinuot niya. Baka kasi mag-alboruto na naman si Rox kapag nagsuot siya ng kita ang hita. Ganun kasi yun lagi. Lumabas ang kaunting cleavage ni Aba at kitang-kita ang kaseksihan sa lavender design nito na pumuno sa buong tela ng damit. Ang laylayan ay talagang maluwang kaya sa tuwing hahangin napapasunod iyon. Kinuha din ng dalaga ang regalong bag ni Rox na mula pa sa France nang magbakasyon sila noong nakaraang taon. Hindi pa niya iyon nagagamit. Naglagay lang si Ava ng isang pares na hikaw, kwintas at bracelet. Ipinasok niya iyon sa handbag na dala. Mamaya niya na isusuot kapag pupunta na ng hearing. Nagsuklay lang siya at isang lavender-colored ribbon ang ipinantali niya sa gitnang bahagi ng buhok. Napangiti ang dalaga sa figura sa salamin. Napakaganda niya pero hindi pinahalagahan. Napabuntong hininga ang dalaga bago lumabas. Fresh look na Ava ang bumungad kay Balen. Ma'am, aalis na po ba tayo? Natawa siya. Hindi ito sanay sa ganoong ayos niya. Kita niya iyon sa tauhan ni Rox. Oo, baka kasi lumamig ang lunch ni Rox. Ngumiti siya nang kunin ni Balen ang bag niya. No need ako na, wala namang laman. Napangiti si Balen. Habang patungo sa company, kinakabahan na na-excite si Ava. This is the time para sabihin na tinatanggap na niya ang proposal nito. Alam ni Ava na kayang gawa ng paraan ni Rox ang tungkol sa annulment case na ipinasa niya sa court. At alam niyang mapapabilis yun kapag gumalaw si Rox. Kaya nga hindi siya nag-aalala. Gusto lang talaga niyang makita si Dylan para isampal rito ang katotohanang wala na itong asawa at wag na ring umasa. Miss, nandyan ba ang boss mo? Napalingon ng babae sa reception area ng lobby. Kumunot ang noon ito nang makita ang tindig niya. Pangalan? Tila hindi maganda ang naging pagtatanong nito. Wala pa si Balen
at nauna siyang pumasok dahil nagpark pa ito ng sasakyan. Ava, saglit nitong tinignan ng computer system. Walang appointment ang pangalan mo, pasensya na. Ang utos sa amin, ang may appointment lamang ang pwedeng dumiretso sa opisina ni Sir. Ma'am, bakit ho? Lumapit si Balen. Wala daw appointment. Natawa si Balen. Miss, hindi ka... Umiling siya at pinigilan niya ang lalaki. Pero ma'am, excuse me miss, bigla siyang napaiwas ng tingin nang mamataan ang mukha ng babae. Ang boses na iyon, kilalang kilala niya dahil ito ang dahilan kung bakit nawalan siya ng anak. Yes ma'am, umatras siya ng bahagya upang umiwas rito. Nakasunod lang si Balen at nagtataka ito. Gusto kong kausapin ng CEO ninyo. Gusto ko siyang pakiusapan sana. Can you make a call for me para babain niya ako rito? Ngumiti ang babae. Naikuyom niya ang kamaon ng lihim. Nagpupuyo siya sa galit nang makita ang hayop na ito. Yes ma'am, maghintay na lang po kayo sa waiting area. Wika ng receptionist. Saktong tumalikod ito nang magtama ang kanilang mga braso. Sorry miss, doon lang siya nagtaas ng tingin. Ngumiti siya rito ng buong husay. Teka, ikaw? Kuhang-kuha ng isip niya ang naging reaksyon nito nang masilayan ng babae ang mukha niya. Namimilog ang mga mata nito na tila natuod sa kinatatayuan. Anong ginagawa mo rito sa lugar na ito? Narito ka ba para mambiktima ng mga mayayaman? Malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa labi ng building na iyon. Kung sa bagay, nagawa mo ngang akitin ng anak ko. Pinakasalan ka pa dahil sa kasinungalingan mo. Nakakahiya mga kagaya mong nagpapanggap na mayaman, ngunit isang dukha lamang pala. Sa lakas ng tinig nito, rinig na rinig ang alingaw-ngaw sa buong lugar. May napapatigil upang alamin ang nangyayari. May umiiling at tila sa babae ang simpatya na hindi pa nga alam ng mga ito ang panig ng kanyang kwento. Hinayaan niya munang ubusin ng babae ang mga nais sabihin. Hindi siya nagsalita. Kahit makailang ulit nang nagsabi si Balen ng pabulong. Ngayon sa haba ng pasensya niya sa mga natutunan, kaya niyang tumanggap ng mga salita gaya ng mga sinasabi ni Felicidad. Bakit nga ba siya magagalit kung lahat ng mga sinasabi nito ay purong salungat? Napangiti siya, dahilan para sumidhi ang inis sa mukha ng matandang Kastiliano. Wala ka nang masabi? O sadyang isang dangkalang kapal ng iyong pagmumuka? Hindi na yata, pero maagap niyang pinigil si Balen upang hindi ito makapagbitaw ng salita sa babae. Aba, may lalaki ka na naman. Napakakapal ng mukha mo. Tignan mo nga naman. Mukhang ang kapalit ng kasuotan mo ay ang iyong puri. Lumingon ng babae sa paligid. Nakita nito ang gwardya. Guard, palabasin ninyo ang babaeng to. Sinasabi ko sa inyo, isa siyang mapanlinlang at mapanira ng pamilya. Isang mapagpanggap na babae na ginagamit ang ganda upang mambiktima ng mga mayayaman. Lumapit ang lalaking gwardya. Bakit ho ma'am? Nakakaabala ba sa inyong babaeng ito? Hoy, tigil-tigilan mo nga yan. Baka nakakalimutan mo ang mukha ko. Ngunit bago pa man nakalapit ang guard, hinarang ito agad ni Balen. Sunod-sunod itong napalunok. Tila kilala nito si Balen. Sa bagay at matagal na rin si Balen na pabalik-balik sa kumpanya. Huminahon po kayo, ma'am. Hindi ka nakakaintindi. Sinasabi ko sa'yo, salot ang babaeng ito. Ma'am! Hindi na paghandaan ni Ava ang ginawa sa kanya. Ni hindi niya napansin ang naging kilos ni Felicidad. Sa isang iglap, humandusay siya sa sahig ng labi. Agad namang dumamay si Balen at ang gwardya. Anong klaseng gurang ka ba? Inaano ka ba? Abat! Natigilan ito. Hindi niya alam kung bakit. Minabuti ni Ava na tumayo na lang habang nakaalalay si Balen sa kanya. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Narinig niya ang pagtawa ni Felicidad. Ma'am, nakakatawa. Paano naging amo ang gold digger na yan, ha? O sadyang nauto ka lang kaya mo siya tinutulungan? Makinig kayo. Sa maniwala kayo o sa hindi, kilalang kilala ko ang babaeng ito. Siya ang... What happened here? Napayuko ang lahat ng mga taong nagtatrabaho roon. Maging ang mga guard at receptionist, maging ang mga napapadaan na may kaugnayan sa kumpanya. Mahalata iyon nang sabay-sabay ang galaw ng bawat isa. Maging si Balen, nagyuko rin ng ulo. Ngunit nag-angat rin agad nang makalapit si Rox.
Finally, Mr. Vladimir Canlas. You are here. Alam mo ba na ang... Ngunit dinaanan lamang nito si Felicidad at iniwas ang braso na akmang hawakan nito. That woman! She is a gold digger! Pero bigla itong natahimik nang hawakan siya ni Rox sa palad. Are you okay? Anong nangyari? Tila nabato sa kinatatayuan at kinaroroonan ng karamihan habang si Balen kulang na lang ay tumalon sa tuwa nang makita ang gulat na mukha ng karamihan sa labi. Anong... This woman... Tumingin ito sa kanya. A gold digger? Natawa si Rox. Mrs. Castellano, this woman is my wife. Pagdidiinan nito sa salitang wife. At kung ano man ang ipinunta mo rito, I'm sorry pero wala kang mapapala. And please get out. Hinila siya ng marahan ni Rox. No! This is impossible. Hindi pwede, Mr. Canlas. You promised my son. Kailangan mong tuparin ang sinabi mo. Isa lang ang sinabi ko sa anak mo, Mr. Castellano. Oras na hindi kayo nakapagbayad, kukunin ko ang hospital. And that's final. Singhal nito. Ngayon lamang niya nakita ang gigil at galit sa mukha ni Rox. Ngayon lamang niya nakita ang ibang bahagi nito at nakakatakot yun. No! Please, Mr. Canlas, please. Just a moment, sir. Pero kahit ano pang pagtawag ng babae, hindi na ito lumingon. Bakit hindi ka lumaban? Di ba sinabi ko sa'yo? Lumaban ka kapag may mga naging ganong pangyayari. Nagyuko siya ng ulo. Are you hurt? May masakit ba? Yung tuhod mo. Sunod-sunod nitong tanong. Hindi pa rin siya sumagot. Wala na si Balen. Naiwan ito sa labi. At narinig niya pa kanina sa tauhan ni Rox ang pananakot sa receptionist roon. I'll sue that Brahman for doing this too. Anong Brahman? Natigilan si Rox. Why? Totoo naman para siyang Brahman. Wala na siyang naisagot kundi ang malutong na tawa na lamang. Pero pagpasok ng private lift at pagsara nun, bigla na lang siyang natigagal nang yakapin siya ni Rox. But seriously, you look so gorgeous, my soon-to-be wife. Namula yata ang pisngi niya dahil sa baritonong tinig na narinig mula rito. Yeah, I need it as soon as possible. Paglabas ni Ava ng CR, ay kalalapag lamang ni Rox ng phone nito sa mesa. Kumunot ang noo niya. Are you ready? Anito nang mapansin ang kanyang paglapit. Pinasadahan ni Rox ang kanyang relo. 1:45 p.m. Let's go. Muli pa nitong wika. Huwag ka na kayang sumama. Nag-aalang ang aniya rito. Umarko ang makapal nitong kilay. And why? Hindi na ba pwedeng samahan ang magiging asawa ko sa hearing? Promise, I'll control myself not to hurt them. Wala talaga siyang tiwala sa tuwing susundan nito ng easy ang kataga nito. Kidding aside, sasama ako kahit ayaw mo. Lalo't wala akong tiwala sa maginang yun. Hindi na mauulit ang nangyari kanina. Tinisigurado ko yan sa'yo. Sa baritonong tinig talaga siya nito nakukuha. Masyado itong makata minsan, pero kadalasan ay biro talaga ang nasa huli. Pero mas maraming pagkakataon na seryoso talaga ito, lalo na sa ganitong usapin. Oo na. Natawa na lamang si Rox nang talikuran niya ito at nauna nang humakbang upang buksan ang pinto. Sasabihin niya sana ang sagot niya tungkol sa proposal ni Rox. Pero nag-assume na rin naman ito kaya hindi na lang niya itinuloy. Isa pa at totoo rin naman ang mga pinagsasabi nitong soon to be. Rox is a perfect man para sa isang babae. Maalaga ito, maalalahanin at makulit talaga sa tuwing hindi nasusunod ang mga nais nitong mangyari para sa kanya. Ngayon lamang siya nakatagpo ng taong gaya nito. Ang maasul na mga mata, ang tangkad nito, hanggang balikat nga lang siya nito kahit 5'7" na ang height niya. Nakakalula. Fit din ang katawan ni Rox dahil hindi talaga nito nakakalimutang dumaan sa gym room nito sa mansyon. 2 tauhan ni Rox ang sumama. Ang personal bodyguard nitong si Zalum at si Balen. Si Balen ang naging driver at nasa front si Zalum. Seryoso itong tao. Hindi pa nga niya ito nakikitang tumawa ni minsan. Pero mabait ito at sumasagot naman ng maayos kapag tinatanong niya. Okay na yun kaysa hindi na imik na parang poste na lang sa tabi. Gusto kong matapos na ito agad. Ayoko nang magkita pa kayo ng dahilan na yun. May tonong pagtatampo sa tinig nito. Ibinaba niya ang bag at inlapag sa kandungan tsaka siya humarap dito. Magkatabi lang sila sa backseat. Nakadipa pa ang kamay nito.
Nasa likod niya ang isa at nakaalalay sa kanyang ulo. Kahit ako, Rox, hindi ko rin gusto ang ideyang to. Bakit ba kailangan pang magharap? Naging matalim ang tingin nito. That Dylan Castellano. Request niya ang bagay na to bago raw pumirma sa annulment paper na isasubmit ng abogado. Kailangan makita ka muna niya. Nagulat siya dun. Hindi niya ito nalaman agad. Pumayag ka? Of course not. Anong akala mo sa akin? Sasaktan ko ang sarili ko? This is not the plan. Sadyang ang gagong Dylan lang ang may nais nito. At dahil hindi pa kayo nagkikita matapos ng lahat, hindi pwedeng iakyat ang papel sa husgado. Dahil dyan sa lintik na request ng ex mo. Kumuyom ang kamao nito. I can kill him if I want to, pero hindi ako demonyo gaya niya. Nayuko siya. Kasalanan niya itong lahat. Wala sana si Rox sa problemang ito kung hindi dahil sa kanya. Katunayan kasalanan niya rin dahil dinamay niya si Rox sa gulo na dapat siya lang ang humahandle. I'm sorry. Gumalaw ang binata. Nagulat pa siya nang hawakan nito ang baba niya tsaka ipinaharap rito. For what? Malumanay nitong usal. For everything. Hindi ka sana nadamay kung... Please, sweetie. Ilang beses na natin itong napag-usapan, right? Pilit niyang inilayo ang tanaw. Please, I want you to be mine. Mine alone, please. Mahinang bulong nito kaya tumango siya. Now can I have your answer, please? Nag-iisip siya kung anong sagot ang nais nitong marinig. Will you marry me? Bago sana tayo bumaba. Marinig ko sa iyo ang katagang noon ko pa nais na marinig, sweetheart. Yes. Saktong tumigil ang sasakyan. Nasa tapat na sila ng pagdarausan ng hearing. Isang damping halik sa labi ang sagot nito, tsaka itong ngumiti. Mamaya na ang iba. Bulong nito. Natatawa talaga siya sa ugali nito. May seryoso tapos hahaluan ng biro. Bumukas ang pinto ng kotse, kaya lumabas siya. Sumunod si Rox. Ava! Babe! Natigagal ang dalaga nang biglang may humukulit sa kanyang pulsuhan. Ngunit bago siya nito nahila, ay isang malakas na suntok ang agad isinagot ng kung sino. Hindi niya nakita ang galaw na yun na nagpatilapon sa lalaki. Niyakap siya ni Rox upang maharangan si Dylan sa nais nitong gawin. Don't you dare! Isang pagbabanta mula sa binata. Si Rox ang sumapok. May dugo ang kamao nito nang masulyapan niya. Habang patungo sa loob ng hall, hawak si Ava ni Rox sa kamay. Habang ang mga tauhan nito nakabantay at maagap na nagmamasid. Hindi siya kinakabahan sa mga mangyayari kundi sa maaaring gawin ni Dylan. Kung hindi lamang naagapan ni Rox ang paghila nito sa kanya kanina, baka kung ano nang nangyari. Mabuti na lang at alerto ang binata. Naharangan siya nito agad at nailayo ang lalaki sa kanya. Nagulat siya sa malaking pinagbago ng lalaki. Hindi na ito gaya ng dati na parang isang sikat na artista. Halatang haggard at maraming problema. Ni ang mag-ahit ay tila nakaligtaan na rin. May ilan na kasing beard ang tumutubo sa pisngi nito na noon ay hindi yun hinahayaan ng lalaki. Nangayayat na rin at makakapal na ang eyebag. Natutuwa ang puso niya sa miserableng si Dylan dahil di naman sa kagaguhan nito kaya ito nangyari. Kung sana hindi ito nagpapadala sa ina nito, baka hindi ito ganito ngayon. Matalim ang naging mga titig sa mga taong naroon mula sa ina ni Dylan at sa iba pang nakikigulo. Sigurado siyang recruit iyon ng ina ng ex niya upang marami ang mas magalit sa kanya. Bukod sa mga ito, may babae rin doon at kilala niya ito, si Martha, ang babaeng fiancé ni Dylan. Ang alam niya, mula ito sa magandang pamilya. Nalaman din niya dahil napapalabas ang mukha nito sa TV, lalo sa mga business sites sa internet. Ayon sa kanyang pagkakaalam, ay ikakasal ang mga ito kapag naanal na sila ni Dylan. Katabi ng babae ang mami ng ex niya. Mula sa kabilang side ng mga upuang nakahilera sila na upo ni Rox. Malandi ka, mapagpanggap. Ngunit hindi inaasahan ang sunod-sunod na sigaw na iyon ni Felicidad. Animoy hayok na lobo na naghahanap ng lalapain. Bakit ba napakalaki ng galit ng babaeng ito sa kanya? Na dapat siya ang may sukdulang galit para sa mga ito. Kahit naririnig niya ang sigaw, ay hindi man lang nakitaan ng pag-aalala sa muka. Alam ni Ava na kahit anong mangyari, dapat niyang kontrolin ang emosyon dahil iyon ang alam niyang pinakamabuting gawin upang maipakita sa publiko kung sino ang walang modo at pinag-aralan at ngayon kitang-kita iyon. Silent!
Sa sigaw ng piskal, biglang natahimik ang babae. Nang magsimula ang hearing, puro na lamang si Dylan ang nagsasalita. Nais nitong magkaayos na raw sila't hindi na umabot sa ganito. Ngunit isa lamang ang tugon niya. Tatapusin na po namin ang lahat dito ngayon. Sana hindi na rin kami magkita pa kahit kailan. Walang ya! Sigaw muli ni Felicidad. Ngunit sa lahat ng binato nitong masasamang salita, isa lang ang napatunayan na masama talaga ang ugali ng pamilyang Castellano. Parang pinahid ng ganun kabilis dahil sa pangyaring iyon na iakyat ang kaso at mula roon, si Rox na rin ang bahala dahil may piskal na siyang umahawak sa kaso. In 1 o 2 weeks, uusad na ang lahat ayon sa plano. Siya ba ang ipinalit mo? Dahil ba mas mayaman siya kaysa sa akin? Dylan, pabayaan mo nang magagamit na yan. Hindi siya kawalan sa'yo. Napalingon sila ni Rox ng sabay. Agad humarang ang dalawang tauhan nila kaya maagap na natigil ang mag-ina. Patungo na sila ng sasakyan nang humabol ang lalaki. Stop this nonsense, Castellano. Madiing wika ni Rox nang lapitan nito ang lalaki. Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Magkakamatayan tayo. Dylan, nandito si Marta. Hindi ka man lang ba nahihiya sa... Tumalikod ang babae ngunit walang reaksyon si Dylan. Marta, sandali! Saglit na tumigil ang ina ng lalaki at matalim siyang nilingon. Kasalanan mo to. Kasalanan mo ang lahat. Ngunit sa isang iglap, bumaba ang kamay nitong nakaturo sa kanya. Say it again. Sa lakas ng kabog ng puso niya, hindi niya na napaghandaan ang pagtutok ni Rox ng baril sa babae. Now listen, walang may kasalanan dito, kundi kayo. Isa pang masamang salita mula sa'yo. And you. Turo ni Rox kay Dylan. Try me. Try my patient. Umatras ang mag-ina. Ava, please. Let me explain. Pagmamakaawa pa rin ang naririnig niya kay Dylan na kahit kailan hindi niya kakaawaan. Umalalay si Rox matapos nitong itapal sa likod niya ang suit nitong suot. Wala nang nasabi ang dalaga kundi ang sumunod na lamang sa binata ng tahimik. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala hanggang ngayon sa mga nangyari sa loob ng session hall. Ang tawag, ang sigaw at ang mga panlalait ng ina nito sa kanya. Gusto niyang manampal, manakit at paluhurin ang mga ito. Ngunit hindi pa pwede kanina dahil baka hindi pumirma si Dylan. Pero sa susunod, gagawin niya ang nais. Anong kagaguhan ang ginagawa mo, Dylan? Ano ang mga nakita kong yun? Nagmamakaawa ka sa babaeng yun habang ang fiancé mo ay nakatingin? Sunod-sunod na lagok ng alak ang ginawa ng lalaki. Tsaka ito padabog na naupo sa swivel chair. Wala akong pakakasalan at wala akong ibang aasawahin. This is all your fault, ma'am. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Ngunit isang malutong na sampal ang sagot ng babae. Gumising ka, Dylan. She is nothing compared to you, to us, kung hindi lamang sa Vladimir na yan. Wala rin siya. Wala? Did you see that eye of her? Kaya niya na tayong pabagsakin at alam ko na kaya niya. Oo, kung nasa tabi niya ang lalaking yun pero kung wala, she has nothing. Isang malakas na paghampas sa mesa ang sunod na ginawa ng babae. Oras na mawala ang Rox, wala na tayong problema. The hospital, the loans and everything. Huwag mong sabihin, ngumisi ang babae. You need to do something about it. Dahil kung hindi, mawawala sa atin ang lahat sa isang kisap mata lamang. At habang hindi pa nagagawa ang bagay na yun, kailangan mo munang kumapit kay Marta. She is our last hope, son. Kung hindi lamang nalulong sa sugal si Dylan, hindi ito mangyayari. Pero dahil sa sugal, naubos ang lahat hanggang sa nagkandabaon-baon ito sa utang at pati hospital na ipatalo din. Kinailangan niyang mag-loan para punan ng utang at para hindi hatakin ng hospital. Alam iyon ng ina nito. Pero sa huli, si Ava pa rin ang nasisi dahil ayaw din itong isisi sa nag-iisang anak ang lahat. Dahil bukod rito ay may mga sugal din itong naipatalo. Baka magbilangan lang sila ng talo kung ganun. Kailangan ba talaga to? Tumango si Rox. Kailangan mong matutong humawak ng baril for your own protection. Kumuha na rin ako ng magtuturo sa'yo. Bukas siya ang pupunta rito para turuan ka. I want you to be safe all the time, sweetheart. Believe me, para sa'yo ang ginagawa kong to. Dahil oras na may mangyari sa'yo, kaya kong patayin ang mag-inang yun. Inayos ni Rox ang baril na ibibigay nito sa kanya. Nakatitig lamang din si Aba
habang ina-assemble nito ang armas. Bakit, Rox? Tumigil ito sa ginagawa. Tumingin ito sa mga mata niya. Ilang segundo ang lumipas, nakatitig lang ang binata sa kanyang mga mata. Maya-maya ay tumayo ito. Mag-aalas 10 na rin iyon ng gabi at sila na lang siguro ang gising. "'Cause I love you more than you think." Isang iglap nang makalapit ito sa kanya. Napalunok si Ava ng sunod-sunod, lalo na nang dahan-dahan nitong humakbang palapit sa kanya. Dahilan para umatras naman siya, hanggang maramdaman ni Ava ang malamig na pader sa likuran niya. "Rox?" Hindi ito sumagot, malagkit ang bawat titig. "Rox!" Pilit na pilit niyang usal, ngunit hindi ito sumagot. Lumapit ito sa kanya at idiniin siya sa pader. Pero ang isang palad nito ay nakalagay sa likod ng ulo niya upang hindi siya masaktan. "Kaya ko magtimpi, Ava, but now hindi na. Please, sabihin mo hindi mo ko kamumuhian sa gagawin ko." Pakiusap nito, napalunok siya ng sunod-sunod. Hindi alam ng dalaga kung anong hipnotismo ang pumangibabaw sa kanya ng tangoan niya ito. Nang makita iyon ni Rox, si Il na halik agad ang isinagot nito. Napapikit na lamang si Ava dahil sa masuyo, ngunit madiing mga halik na ipinagkakaloob ng binata sa kanya ng mga oras na yun. "Not here, sweetie." Napahiya tuloy siya nang ito ay tumigil. "Sa kama tayo. Baka sumakit ang likod mo dito, my queen." Walang ano-anong binuhat siya nito palabas ng library. Nagpatianod na lamang siya dahil sa lalaking sobra kung mag-alala at mag-alaga sa kanya. Dahil sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang balat, napamulat si Ava. Nakabukas ang bintana ng silid na kanyang kinaroroonan. Malayang sumusunod sa ihip ng hangin ang laylayan ng kurtina. Napapitlag ng maramdaman ng dalaga ang hapdi sa pagitan ng sinubukan niyang bumangon. Naalimpungatan pa ng maalala ang nangyari kagabi. Oo nga pala, katabi niya si Rox ng buong magdamag. Hinagilap niya ito, ngunit wala ang binata sa tabi niya. Nang makitang kumot lamang ang nagbibigay proteksyon sa katawan, napatalukbong siyang bigla. Pero nang silipin niya muli ang ilalim, nakahinga siya ng maluwag dahil may suot pala siyang damit. Mukhang si Rox ang may gawa nun. Naalala niya, nakatulog siya matapos ang sunod-sunod na nangyari sa kanila kagabi. Hindi rin ito natulog hanggat hindi siya naging komportable. Ito pa mismo ang nagpunas at naglinis ng bagay na iyon sa kanya para hindi na siya bumangon. Nananaginip ba siya? Talagang hindi na din yata niya mapigilang kiligin rito sa tuwing mararamdaman ang pag-aalaga nito sa kanya. Napakaswerte naman niya sa taong yun. Bukod sa pinagpala sa lahat, napaka-caring din ito na sa binata lamang niya naranasan. Pagbangon ni Ava, naligo siya bago bumaba. 8:00 na pala ng umaga, hindi man lang siya ginising ni Rox. Lunes ngayon at siguradong nasa opisina na ito, kaya hindi na siya magtataka kung umaga pa lang gising na si Rox. "Ma'am?" Paglabas niya ng silid, bumungad naman si Manang Saleng sa tapat ng pintuan. Nagkagulatan pa nga sila. Tinitigan siya nito, suot niya kasi ang t-shirt at boxer ni Rox. Paano at nasa kabilang silid ang mga gamit niya? Narito siya sa kwarto ni Rox. Sumilay ang ngiti sa labi ng may edad na babae. Hindi niya alam kung para saan yun. "Pasensya na po, ma'am. Akala ko ay walang tao." "Palabas na rin ako, Manang. Mukhang magpapalit ito ng beddings ng kama at mga punda. May dala kasi itong mga tela para sa kama." Paglabas niya, muling nagsalita si Manang. "Kakain na po ba kayo? Ipaghahanda ko na po kayo, ma'am." "Mamaya na ho, Manang." "Si Roxo umalis na ba?" "Ha? Oho, kanina pa po, ma'am." Tila nag-aalangan pa ito, tsaka nag-iwas ng tingin. Parang may kung anong kakaiba roon, pero hindi na lang niya pinansin at nauna nang bumaba para magkape. Tuwing umaga, nasanay siya na kape lamang at tinapay. Mga 10:00 pa siya kumakain ng kanin. Habang pababa ng hagdan, ay may naririnig siyang mga boses, kaya binilisan ni Ava ang lakad. "Thank you, Chari." "It's my pleasure, Rox. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat." Kitang-kita ni Ava ang galaw ng babae. Eto pa mismo ang nag-ayos ng white long sleeve ni Rox. May natupi pa sa dulo, kaya sinundan ito ng pagpag para maayos ang lukot roon. Tila nakaramdam si Ava
ng paninikip ng dibdib. Si Chari, minsan na niyang narinig ang pangalang iyon kay Balen. Hindi nga lang malinaw kung ano ang kaugnayan ng babae sa binata. Pero kahit na, bigla talagang sumakit ang bahagi ng puso niya nang makita niya ang ngiti ni Rox. Paano sa susunod ulit? Okay, mag-iingat ka. Rox? Napalingon ng sabay ang dalawang taong nag-uusap sa living room. Nilambingan niya ang pagtawag sa pangalan ng binata at ngumiti. Hindi pwedeng may ibang babaeng umaaligid sa lalaking pagmamay-ari niya. Reaksyon ni Chari ang agad hinuli ni Ava at kita roon ang pagbabago sa ngiti nito. Animoy napilitan na lang ng umiti nang siya ay makita. Who is she? Pagkalapit niya, otomatikong umabrisyete ang mga braso niya sa braso nito. Nagulat si Rox at halata niya yun. Chari, meet Ava. Nalukot agad ang mukha niya. Si Ava lang, hindi siya kumbinsido sa tawag nito sa kanya. Hi, ikaw pala ang babaeng yun? Pilit ang ngiti nito. Kumunot ang noo niya at tumaas ang isang kilay. Kilala mo ko? Paanong hindi? Naibalita ka sa TV kahapon with Rox. Kaya alam ko. And syempre, Rox is my long time. Mag-usap na lang tayo ulit, Chari. Ipapahatid na kita kay Balen. No need, Rox. I have my own car. Isa pa, napadaan lang ako dito to visit you also. Alam mo namang nag-aalala ko sa... Naiirita siyang napabitaw kay Rox. Bakit walang dulo ang mga salita ng mga ito? Titigil na lang basta-basta na parang ewan. Nakipagkamay pa si Chari. Nagpaalam na lang siya. Hindi niya maatim ang lagkit ng titig ng babae kay Rox. Parang kakaiba kasi talaga yun. Ganito ba ang nagsiselos? Nagsiselos nga ba talaga siya? No way. Hindi siya ganito. Sweetie, mukhang nakaalis na ang babae. Hinabol kasi siya ni Rox. Hindi siya lumingon at hinayaan itong tawagin lang siya. May problema ba? Galit ka ba? Diretso si Ava sa kusina pero hindi pa rin niya ito pinansin. Talk to me please. Nang makapagtimpla, naupo siya sa upuang hinila niya sa kusina. Dahan-dahang hinalo ang kape. Umalis na ba ang bisita mo? Ihatid mo na. Mukhang mas masaya kasi siyang kausap kaysa sa akin, right? Si Chari, wait. Napatingin siya rito nang lumawak ang ngisi ng lalaki. Are you jealous? Napabuga ng kape si Ava dahil sa narinig. Hindi ako nagsiselos. Yes, you are. I said no. You are. Ewan ko sa'yo, Rox. Hindi nga, diba? Bakit ba ang kulit mo? Sumama ka dun kung gusto mo. Pakialam ko sa babaeng yun. Tsaka isa pa, bakit naman ako magsiselos dun? Dapat ba? Sa sunod-sunod na sagot niya, natahimik ito. Ngunit sa lakas ng tawa nito ay napatayo siya. I'm sorry. Sweetie, I just want to know kung mahal mo ba ako kaya ako. Ganun? Talagang pinagsiselos mo nga ako, ha? Nagselos ka naman ba? Gigil na gigil siya at gusto niya na itong bangasan. Ang hirap-hirap kayang makontrol ng selos sa harap ng ibang tao. Yung gusto mong sapakin para malaman na nagagalit ka na pero hindi mo magawa. Ano sa tingin mo? Magagalit ba ako kung hindi? Pero namilog na lang bigla ang mata ni Ava nang siiling siya ng halik sa labi ng binata. Naglakbay ang kamay nito at naramdaman niya yun. Akmang dadamhin na ni Rox ang bagay na iyon sa kanya nang bigla niya itong itinulak dahil kay Manang na papasok ng kusina. Ouch! Para saan yan? Sir, ayos lang po kayo? Nang makita ni Rox ang matanda, natahimik na lang itong tumayo mula sa sahig. Sa lakas kasi ng pagkakatulak niya, natumba talaga ito. Sorry, natatawa niyang bulong. Ayoko, walang sorry dun. 2 rounds sa tulak. Natawa na lang siya rito. Sa araw-araw na magkasama sila ni Rox, araw-araw din na may nangyayari. Hindi rin niya pwedeng itanggi na hinahanap-hanap niya talaga ang binata. Ang katawan, ang ngiti at kahit ang amoy nito tuwing umaga. Ilang taon din na walang nangyari sa kanila dahil iniingatan talaga si Ava ng binata. Nito lang talaga, hindi na rin ito nakapagpigil. Ilang taon din kasi ang naging pagtitimpi ni Rox. Bilib nga si Ava dahil nakaya yun ng binata. Siguro dahil idinadaan ito sa alak ang lahat. Kaya nga hindi siya mapakali sa tuwing nakikita niya itong umiinom noon. This weekend ay wala si Rox dahil sa isang business trip sa Siargao para sa ipapatayo nitong resort doon next 3 months.
Kaya nga heto at namimiss na naman niya ang lalaking yun. Ayaw niya ring sumama dahil mahiluhin siya sa biyahe. Pinilit pa siya ni Rox pero hindi talaga siya nagpatinag. Isa pa, Sunday afternoon din naman ay uuwi na ito kaya isang gabi at isang araw lang ito roon. Mabuti na rin yun para makapag-solo naman ito, hindi yung siya na lang ang lagi nitong kasama at inaalala. Sweetie, don't forget to eat your lunch ha? Napangiti siya nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Kahit sa malayo, siya pa rin talaga ang inaalala nito. Mag-aalas 10 nang tumayo siya sa veranda para bumaba. Baka nasa ibaba na kasi si Vidal na siyang trainer niya sa shooting. Isang linggo na rin siyang nagsasanay sa pag-asinta. Hindi nga niya alam kung para saan yun. Wala naman siyang kalaban. Si Felicidad, mga panira lang sa buhay niyang mga yun. Ngayon ay marunong na siyang mag-assemble ng baril. Ang tamang paghawak ng baril at saka bumaril mula sa malayo. Madali lang naman pala. Natutuwa siya kay Vidal dahil magaling ito. Sa bagay, retired army pala ang matandang yun. Sniper daw ayon din mismo rito. Edna, nandito na ba si Vidal? Isa sa mga kasambahay si Edna. Tagalaba ito at lagi na lang nakatoka sa likod. Doon kasi ang washing at labahan. Minsan lang niyang makita sa living room o kusina. Tahimik lang din itong babae pero mabait. May asawa at anak na sa probinsya raw na iwan. Tuwing December ang bakasyon nito. Iniipon talaga ni Edna para masulit. Nasa 30s na rin ito kagaya niya. Kayo po pala ma'am, sabi ni Manang, hindi raw po yata makakarating. Tumawag po sa telepono na baka bukas na daw po't may emergency daw po sa kanila ma'am. Tumangutango siya. Ganun ba? Si Manang nasaan? Inikot niya ang paningin sa paligid. Nasa kusina po ma'am, naglilista ng mga bibilhin. Araw ng grocery po ngayon. Oo nga pala, weekend nga pala ngayon. Sige Edna, salamat. Sige po ma'am, maglalaba pa po ako. Pagtalikod ng babae na may dalang mga beddings, pumunta na rin siya sa kusina. At dahil wala si Vidal, mas mabuti sigurong sumama kay Manang sa supermarket para hindi siya mabagot sa lugar na ito. Sigurado po ba kayo ma'am? Oo naman, saglit lang ho't magbibihis lang ako. Kukuha na rin ako ng pera para… Hindi na po ma'am, naibigay na po ni Sir Rox ang budget para po sa bahay. Umakyat siya ulit para magbihis. Isang dress na plain brown na umabot hanggang tuhod ang kanyang napili. Nakasandal na flat na may tali para hindi na siya mahirapan sa paghakbang. Sling bag na itim, ipinasok niya ang baril na kasya naman sa bag. Yun kasi ang laging bili ni Rox. May sarili iyong lagayan kaya isinuksok lang niya sa loob. Cellphone at wallet for emergency purposes only. Nagkardigan din siya dahil mainit para hindi agad tumama sa balat niya ang sinag ng araw. Pagkatapos magsuklay, bumaba na siya. Kaunting lip tint at isang relo ang isinuot niya. Simpleng-simple at walang kaarte-arting tumakbo palabas si Ava. Nasa labas na kasi si Manang, si Balen ang driver nila ng umagang yun. Tara na! Excited siyang sumampas sa kotse. Pero biglang kinabahan si Ava nang mapansin ang isang itim na kotse sa di kalayuan sa labas ng gate. Tila mahinihintay ang sakay nun, pero baka nagpark lang. Paglabas ng gate, pinasadahan pa niya ng tanaw ang sasakyan nang iyon ay kanilang madaanan. Nasa loob ang driver siguro o pagmamay-ari ng kalapit na mga bahay lang. Hindi na inintindi ni Ava ang sasakyan. Pero habang papalayo sila sa subdivision, sumunod sa kanila ang black na kotse na nakita niya kanina. Manang, kilala mo ba ang may-ari ng sasakyang yun? Sabay turo sa likod. Kumunot-kunot ang noo nito at napapapikit para mas lalo sigurong makita ang kanyang itinuturo. Hindi ma'am, bakit ho ba? Para kasing sinusundan tayo. Si Balen ay sumilip na rin sa side mirror. Parang nga po ma'am. Humawak ko kayo at bibilisan ko ang takbo. Anito pa, kaya agad siyang naalarma. Ngunit mas nagtaka si Ava nang makitang bumilis din ang pagpapatakbo ng kotseng yun. Kakaiba na ho ito, ma'am. Teka, Balen, anong gagawin mo? Natatarantang tanong niya. Diyos ko, Balen, mamatay ako sa inong wala sa oras niyan. Reklamo ni Manang. Humawak lang ho kayo, ma'am. Kailangan nating makalayo sa kotseng yan. Tawagan niyo ho si Sir. Parang hindi maganda ang kutob ko, ma'am. Singhal nito, maging siya ay kanina pa kinukutuban, kaya tinawagan niya na si Rox
Ngunit ilang dial, hindi man lang ito sumasagot. "Please, Rox, sagutin mo." Bulong niya pero sa ilang tawag, walang sumagot ni isa, kaya wala na siyang magagawa pa. Ipinasok niya ang cellphone sa sling bag at hinugot ang baril sa loob nun. "Diyos na mahabagin, ma'am!" Napahawak ng dibdib si Manang nang makita ang kumikinang na dulo ng hawak niyang armas. "Huwag po kayong bumaba, ma'am. Ako na po ang..." Natigilan si Ava nang makita na bumaba ang sakay ng sasakyang itim sa kanilang harapan. Hinarang ang kotse na minamaneho ni Balen kaya walang ibang paraan kundi ang tumigil. Dalawa ang lalaking palapit. Hindi niya kilala ang mga ito ni hindi pa niya nakikita, pero kung titingnan, mahihina lang kumpara kay Balen ng mga katawan. "Anong problema, boss? Bakit niyo kami sinusundan?" Ani agad ni Balen. Nakabukas ang bintana ng sasakyan kaya naririnig niya. Si Manang ay walang humpay na nagdarasal upang ilayo sila sa kapahamakan. Ngunit nagitla si Ava at napa-sign of the cross si Manang nang tutukan ng baril ng isa sa mga ito si Balen. Sira ulo talagang Balen, humahangos-hangos na lumabas pero wala palang dalang armas. Naroon sa upuan nito ang baril, mukhang nahulog o naiwan. "Diyan ka lang, ako nang bahala sa babae." Wika ng isa sa mga lalaki. Nakaluhod si Balen sa gilid ng kalsada at nakalagay sa likod ng batok nito ang mga kamay. Sumenyas itong tumakbo na siya, ngunit hindi niya ginawa. Agad na bumukas ang pinto sa tabi niya, tsaka siya hinila palabas. Saktong nakalabas siya nang bigla niyang itutok ang hawak na baril sa lalaki. Gulat na gulat ito nang ikasa niya iyon. Ang kasama nitong lalaki ay hindi rin makapili kung sino ang uunahin. Si Balen ba na patuloy na tinututukan nito ng dulo ng baril o tulungan ang kasama nitong isinentro niya sa gitnang likod ang dulo ng kanyang armas? "Sino kayo? Sinong nag-utos sa inyo na to?" Direktang tanong niya at wala nang paligoy-ligoy. Hindi ito sumagot. Sa mga pagkakataong ito, laging bilin sa kanya ni Vidal na laging maging alerto. Laging tignan ng galaw at tayo ng kaaway. Dahil may mga kaaway na magaling umilag o kumawala sa mga ganitong pagkakataon. Pero sa nakikita niya, simpleng kidnapper lamang ang nakakasagupa nila ngayon. At kapag ganun, panakot na putok ang kailangan para magsalita. Sa paanan niya tinira ang unang bala. "Sagot!" Hindi inaalis ang mga mata sa mga kalaban, handang makipagpatayan para sa sariling buhay. Wala na siyang ibang pagpipilian dahil wala si Rox na kanyang tagapagtanggol. Si Dylan, Cass." Kumuyom ang mga kamao niya nang marinig ang pangalang nabanggit. Ang mga hayop hindi pa rin tumitigil sa kaibangan. Hindi niya sinaktan ng mga ito. Ipinatali niya kay Balen, tsaka nila idiniretso sa police station. Hindi pwedeng baliwalain ng ganitong pangyayari dahil siguradong gagawin ulit ito ng mag-inang yun. "Salamat, officer. Kailangan ko ng agarang update as soon as possible." "Tatawag po kami, Miss Ava." May ilan pa siyang nirequest. Pati ang ina ni Dylan gusto niyang magkaharap sila sa harap ng mga pulis kasama ng mga gagong inutusan ng mga ito. Dahil kung hindi ito maayos, siguradong hindi matitigil ang bulok ng mga plano ng mag-ina. Paglabas nila sa police station, sakto rin nang mag-ring ang cellphone ni Ava. Number yun ni Rox. Naunang pumasok ang dalawa niyang kasama sa sasakyan. "Hello, Rox?" Nag-aalalang Anya. Walang sumasagot. "Rox? Are you there? Answer me please. Alam mo bang..." "Kayo po ba ang asawa ng may-ari ng cellphone na to, ma'am?" Natigilan siya. Babae ang nasa kabilang linya. Nagtataka man, sumagot pa rin siya. Oo ako. Nasaan ang asawa ko?" "Ma'am, isinugod po siya sa ER kanina. Hindi po namin alam kung sino ang kukontakin." "Sakto po na tumatawag ang pangalang my wife. Kaya po tumawag na kami sa inyo." Napakabilis ng kabog ng kanyang puso. "Anong nangyari? Sabihin mo anong nangyari?" "Nawalan po ng malay ang asawa ninyo dahil sa sobrang pananakit ng tagiliran, ma'am. Nagmamaneho po siya kaya bumangga ang sasakyan niya sa poste ng kable. Napahawak na lamang si Ava sa sasakyan dahil kung hindi, baka natumba siya sa sobrang panghihina." Kahit nahihilo sa biyahe, nagawa pa rin ni Ava na lumipad patungong Siargao para iuwi sa Manila si Rox. Kahit nahihilo pa ang dalaga, diretso agad siya sa private hospital sa lugar na yun.
Ilang doktor ang nakausap niya bago pumayag na ilipat ng hospital. Wala siyang ibang kasama maliban kay Balen. Hindi kasi pwedeng wala siyang alalay dahil sumasama ang kanyang pakiramdam sa biyahe. Walang aalalay kung sakaling mahihimatay siya. Walang malay si Rox nang maisakay sa ambulansya patungo sa airport. Muli silang sasakay ng eroplano pabalik ng Manila ngayon mismo. Naka-oxygen ito dahil sa panghihina ng tibok ng puso. Ayon sa mga doktor na tumingin sa binata, nagkaroon ng sugat ang ulo, braso, gilid at kaliwang binti nito nang tumama sa poste ng kable ang kotse nitong minamaneho. Kailangan ding operahan si Rox dahil ang sanhi ng aksidente ay ang pagsakit ng tagiliran nito. Dahil sa kakainom, kailangan na nitong operahan. Ito talaga noon ang inaalala niya kay Rox. Sobra-sobra kasi ito kung uminom. Ngayon ay kailangan ng operahan dahil sa katigasan ng ulo. Ma'am, kumain na po muna kayo. Kaninang umaga pa po kayo hindi kumakain. Napaayos siya ng upo. Hawak niya ang palad ni Rox. Nasa himpapawid na sila sa kasalukuyan at kanina pa siyang umiiyak. Umiiyak dahil sa kalagayan ng taong natatanging tumulong at nagmahal sa kanya ng sobra-sobra. Tanging lalaki na nagpakita sa kanya ng kahalagahan niya bilang isang babae. Natatanging lalaki na naghintay para sa tamang pagkakataon. Natatanging lalaki na nag-alay sa kanya ng purong pagmamahal at pagpapahalaga. At hindi siya papayag na may mangyaring masama sa taong to. Kung kaya siyang ipaglaban, ingatan, alagaan at pakamahalin, magagawa niya rin yun. Sige na po ma'am. Jack, mag-aalala si sir kapag nalaman niyang hindi po kayo kumain. Magagalit po sa akin yan. Palagi niya po akong ina-update kung kumain na po ba kayo. Kaya Chuck, pagising niyan, itatanong niyan sa akin kung kumain ka na po ba. Nasa tono na nag-aalala ito. Alam niya naman yun, pero paano siyang kakain kung ganito? Paano siya iinom kung ganito ang kalagayan ng lalaking mahal niya? Ito po, isang skyflake sa tubig lang ma'am. Wala na siyang nagawa kundi tanggapin iyon mula kay Balen. Pilit na isinubo ang kapirasong biskwit. Hindi na kasi siya nakakaramdam ng gutom. Nalipasan na siya dahil sa mga nangyari. May kalahating oras din ang itinagal ng biyahe bago lumapag ang eroplano sa NAIA Terminal 1. Mula roon, sumalubong ang ambulansya ng St. Luke's. Bago pa man kasi sila sumakay kanina, nakontak agad ang mga ito. Kaya siguro bago sila dumating, nauna na ang ambulansya. Dala ang shoulder bag at lahat ng kailangan niya. Sumunod si Ava sa lalaki papasok ng sasakyan. Si Zalom at Balen ay nasa kabilang sasakyan na mula naman sa company ng binata. Nakasunod ang mga ito sa ambulansya. Rox, please, huwag kang bibitaw. Please, hindi ko kakayanin. Hindi ko kaya, Rox. Ikaw lang ang meron ako. Ikaw lang. Kanina pa iyon inuulit-ulit ni Ava habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Ilang minuto lang nang tumigil ang ambulansya sa tapat ng napakataas at pribadong hospital sa Taguig. Buhay ang hinahabol kaya wala nang paligoy-ligoy ang mga nurse at doktor. Ito po si Mr. Rox Canlas? Oo siya. Diretsong aniya sa doktor. Sumunod po kayo ma'am. Diretso na po tayo sa OR ngayon. Nag-request na rin for operation ng doktor na humawak sa kanya. Pinahid niya ang mga luha tsaka sumunod sa mga ito. Parang wala na siya sa wisyo habang nakasunod. Nanlalabo na kasi ang paningin niya. Siguro dahil sa sobrang stress, pag-iyak at gutom, naghalo-halo na. Well. Mukhang hindi na magtatagal ang lalaki mo, Ava. Pagsara ng OR ng pinto, napalingon agad si Ava nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. At nang masilayan, hindi siya nagkakamali. Si Felicidad. Wala akong oras sa mga kagaya mo, kaya pwede ba? Umalis ka na. Madiing sambit niya dito. Bantayan mo siya ng mabuti, Ava. Baka ito na ang huling pagkikita ninyo at mamaalam siya bigla. Doon umigting ang bagang niya. Tumayo siya sa pagkakaupo sa gilid ng pasilyo. Huwag mong susubukan tanda dahil may warrant na para sa'yo. Hintayin mo na lang bukas ng umaga. Wala nang oras para maging mabait. Wala nang puwang ang pagiging tahimik. Kailangan niyang maging malakas ngayon. Anong sinasabi mo ha? Umalma agad ito tsaka tumaas din ang tinig. Akala niyo siguro makikidnap niyo ko? Pues hindi, Felicidad. Siya nga pala, ang mga tauhan mo na sa police station. Huwag kang mag-alala. Bukas, magkakasama rin kayo sa iisang kulungan.
Walang ya ka? Sige, subukan mo kong saktan nang sumabog yung bungo mo. Sunod-sunod ang naging pag-atras ng matandang babae nang makita ang kumikinang niyang baril. Dala niya ito kanina pa at alam niyang kakailanganin niya ito at nagamit nga niya ulit ngayon. Matapang ka lang dahil Matapang ako dahil sinagad niyo ko. Ano bang naging kasalanan ko sa iyong hayop ka? Nananahimik na ako, Felicidad. Tapos ngayon pilit ninyo kong ginugulo. Para ano? Dahil isa kang sinungaling. Salot! Bakit? Hindi ba't mahirap ka rin naman? Umahon ka lamang dahil nakapangasawa ng mayaman. Huwag mo kong linlangin dahil kilala kita mula ulo hanggang paa. Nakakahiya ka. Umangat ka lang pero hindi ka Diyos, Felicidad. Lumayas ka bago ko makalimutan ng salitang awa. Hindi ako magiging ganito kung hindi ninyo pinatay ang anak ko. Nagulantang ang babae sa sigaw niyang yun. Tsaka niya kinasa ang baril at handa niya iyong iputok anumang oras. Anak? Napatingin siya sa likuran ng babae. Hindi niya napansin na naroon si Dylan. Umagos ng bigla ang kanyang luha. Nanginginig ang mga kamay niya sa sobrang galit. Oo, buntis ako noon nang ipagtabuyan ninyo kung mag-ina. Ngayon kayo pang may ganang magalit sa akin? Anong kasalanan ko at ginaganito ninyo ko? Sasabat pa sana ang matandang Kastiliano nang pigilan iyon ni Dylan. Hindi ko alam. Nauutal nitong sagot. Dahil hayop ka, sunod-sunuran ka alipin ng salapi. Kung hindi mo ko niligawan at pinangakuan, hindi ako magpapakasal sa'yo. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Lahat ay kasalanan mo, Dylan. Manahimik ka. Ma'am, shut up. Umalis ka na lamang. Umalis ka na, ma. Ngunit sampalang isinagot ng babae. Masaya ka na, ma? Masaya ka na? Sampalin mo ulit ako. Kung yan na makakapagpasaya sa'yo. Dylan! Hinila nito ang ina palayo doon at nangakong babalik para sila ay mag-usap. Huwag ka nang bumalik. Huwag na. Tsaka siya pumadaos-dos sa pader pababa sa malamig na sahig na may nanlalabong mga mata dahil sa mga luhang walang ungkat sa pag-agos. Hindi na nga bumalik si Dylan sa loob ng hospital. Ano ang hiya nito kung sakali man? Wala na ring choice kundi ang sabihin ng totoo. Lalo na at iyon naman talaga ang dapat. Sana'y hindi patulugin ng konsensya nito ang hayop na yun at dalhin ito ni Dylan habang buhay. Nadudurog ang puso niya sa isipang nadamay ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Siguro ngayong nailabas niya na ang totoo, baka makausad na siya. Ni Katiting ay hindi siya nakaramdam ng kahit anong awa para kay Dylan. Kahit pa nakita niya sa mga mata nito ang gulat kasabay ang luha. Ma'am, magpahinga na po muna kaya kayo. Mukhang napansin ni Balen ang kanyang panghihina. Kaya pa naman niya. Isapat nakaupo naman siya kaya hindi siya mawawalan ng malay kung sakali. Biskwit at tubig ang naging pagkain niya sa ilang oras na pagbabantay sa waiting area ng OR. Gusto kasi niya na oras na lumabas ang doktor, siya agad ang makakaalam kung ano ang kalagayan ng mahal niya. Ngayon ay kaya na niyang ipagsigawan na si Rox ang lalaking handa niyang pag-alaya ng buhay. Dahil una pa lang, ito na ang nag-alay sa kanya ng lahat. Ayos lang ako, kaya ko pa naman. Mahinang sagot niya rito. Ilang oras na pero hindi pa rin bumubukas ang pintuan ng OR. Kabang-kaba na siya at patuloy ang dalangin na sana. Maayos lang ang lahat. Ano bang problema mo, Dylan? Naniniwala ka sa babaeng yun? Itinulak nito ang ina papasok ng kabahayan. This is enough. Tama na ang lahat ng ito, ma. Tama na. Inayos ng babae ang sarili. Kung hindi mo ititigil ang kahibangan mo sa Ava na yun, hindi ako titigil hanggat hindi siya napapahiya ng husto. Simple lamang ang gusto ko, Dylan. Sundin mo ko dahil ako ang nakakaalam sa mga bagay na makakabuti para sa iyo. Walang makakabuti sa akin kundi ang bumalik ka sa ibang bansa. Gulantang ang babae sa sigaw nito. Bumalik ka na sa abroad, ma, para matahimik na ang buhay ko. Hindi ikaw ang magpapasaya sa akin habang buhay. Itigil mo na to bago pa ako mapuno sa lahat ng mga pinagsasasabi ninyo. How dare you to talk me like that? Buntis si Ava, ma. Magkakaanak sana kami kung hindi dahil sa'yo. Sinunod kita, ma, dahil yun ang pinakamabuting gawin. Pero mali pala, ma. Mali na sinunod kita noon pa. Dahil siguro kung pinili ko si Ava, masaya kami kahit payak lamang ang buhay namin. Sana kung pinili ko siya, hindi siya masasaktan at makukuha ng iba sa akin. Mahal ko si Ava, ma.
Pero dahil sa'yo, itinaboy ko siya. Dahil sa'yo. Duro nito sa ginang. Walang yaka, pinalaki kita, inaruga at binigyan ng lahat. Inamo ko dahilan. Oo, ina kita, pero hanggang dun lang yun. Ina lang na walang ibang ginawa kundi ang manipulahin ang buhay ko, ang lahat ng desisyon ko. Kaya ngayon sagad na ako sa inyo. Umalis na kayo at bumalik ka sa ibang bansa. Tumalikod ang lalaki. Hindi ako aalis, dito lang ako. Subukan nyo, ma. Subukan mo magpakita pa sa akin sa lahat ng ginawa ninyo sa buhay ko at kakalimutan kong kayo ang nanay ko. Tama na, ma. Dahilan, bumalik ka rito, dahilan. Ngunit tila bingi itong pinagsarahan ng pintuan ng babae. Isang katotohanan na minsan, hindi lahat ng nais ng magulang talagang para sa anak, dahil may ibang magulang na nais lang yun para sa pansarili nilang nais at hindi para sa anak nila. Nang gabing yun, bumalik si Dylan sa hospital kung saan nito iniwan si Ava. Ngunit wala na ang dalaga dahil nakalipat na ito ng private room kasama si Rox. Ang masama lang kay Dylan, sumunod ito sa utos ng ina. Huli na rin itong napagtanto ang lahat kung saan wala na ang babaeng mahal nito. Rox, gumising ka na please. Hikbi ang pumukaw sa katahimikan ng silid na yun. Kumpleto ang mga gamit dahil pribadong silid. May flat screen TV, couch at sariling CR. May maaliwalas na paligid, malaki kumpara sa ordinaryong silid. Sa bagay nasa pinakataas sila ng hospital. Pero kahit maganda ang nakikita niya, luha ang umaagos sa mga mata niya. Umuwi si Balen. Si Zalo may inutusan niyang bumili ng mga kailangan dito sa loob. Ngayon siya na lang at si Rox ang nandito. Patuloy na tumutunog ang computer kung saan makikita ang heart rate ng pasyente. Naka-oxygen pa rin si Rox at halatang hirap na hirap. Hinawakan niya ang palad ng binata. Gigising ka, diba? Gigising ka para sa akin? Ilang ulit niya iyong ibinubulong sa lalaki pero walang reaksyon. Ayon sa doktor, may 48 hours para magising si Rox dahil kung hindi, makukoma ang binata. Yun ang kanyang ikinatatakot. Nakatulog ang dalaga habang nakapatong ang ulo niya sa braso ni Rox. Hindi nito namalayang naroon si Dylan sa likuran niya. Nakatitig lang ito na may luhang namumuo sa mga mata. Hindi ito lumapit, nakamasid lamang. I'm so sorry, Ava. Alam kong kasalanan ko itong lahat at alam kong hindi ka na muling babalik sa akin. Dahil iba na ang mahal mo. Gusto ko lang humingi ng tawad bago ko itigil ang lahat ng kahibangang nagawa ko sa'yo. Wala kang kasalanan. Ako ang siyang dapat na kamuhian mo. Sa anak natin, patawarin mo ko. Hindi ko talaga alam. Masaya na ako na makita kang nasa tamang tao. Patawad. Tsaka nito ipinatong ang sulat sa ibabaw ng side table malapit sa pinto. Kailangan na nitong umalis. Nakaramdam ng kakaiba si Ava at nilingon niya ang pinto. Wala namang tao, guni-guni niya lamang siguro. Pinasadahan niya si Rox, humihina ang heart rate. Nanginginig siyang napatayo at sunod-sunod na kumawala ang mga luha sa kanyang mga mata. Dok! Dok! Sigaw niya kasabay ng kalampag ng pinto pagbukas. When you promise to love someone, prove it. Mahalin mo ng tama, mahalin mo ng lubos. Ingatan na lagaan at huwag na huwag mong sasaktan. Yun ang naging pagkakamali ni Dylan. Hindi nito pinahalagahan ng babaeng pinangakuan nito ng happy ending. Mas naniwala ito sa ina. Mas naniwala na mas mapapabuti ito kapag sumunod sa magulang. Ngunit hindi ba ito marunong mag-isip? Hindi ito bata para umahin na lamang sa ina habang buhay. Ngayon, nagsisisi ito kung saang huli na, kung saang wala na ang babaeng pinangakuan. Rox, maawa ka, gumising ka. Napabalikwas ng bangon si Ava. Basa ang kanyang mga mata. Umiiyak siya. Nananaginip. Nilingon niya ang binata. Umiti siya nang makitang maayos na ang pagkakatulog nito. Napawi ang panandaliang kaba sa kanyang puso. Kanina lamang, tinanggal na ang oxygen nito at kinuha na rin ang computer for his heart rate. Parang normal na lang na pasyente ang binata. At napakasaya niya dahil gumising ito after 24 hours na pagkakatulog. Siguro ay mahal pa rin siya ng langit. Kahit hindi siya pala simba, dininig pa rin ng Diyos ang kanyang panalangin. Pinunasan niya ang namamasang mga mata gamit ang palad. Napatingin siya bigla nang pumitik ang middle finger ni Rox. Maya-maya ay nakita niyang gumalaw ang ulo nito.
I love you. Sa ikalawang pagkakataon simula nang magising ito, narinig na naman niya ang salitang yun. Oo, mahal niya na rin ito. Ayaw lang niyang maging unfair sa binata. Kinailangan niya munang ayusin ang tungkol sa kanila ni Dylan bago siya magpasya. I love you too. More than you think. Malumanay at malambing niyang tugon. Pilit pa nitong inilalapit ang palad niya sa mukha nito para dampian iyon ng halik. Ngumiti siya at kusang lumapit dito para siya na ang gumawa nun. Pagaling ka na ha? Gusto ko nang umuwi, ayoko na rito sa hospital. Di tara na. Kung pwede lang pektusan kanina pa niya ginawa. Stop that, baka bumuka pa yung opera mo. Pigil niya nang matawa ito ng mahina. Nahihirapan pa nga itong magsalita, panay pa ang ngawa. Hindi niya iniwan si Rox. Narito lang siya at ni minsan, hindi siya lumabas ng silid. Nakita niya ang sulat ni Dylan kagabi. Tinapon niya sa trash bin matapos mabasa. Siguro mapapatawad din niya ito oras na pinatahimik na siya at hinayaan na maging masaya. Ang kahapon ay parte na lang ng kanyang buhay. Handa na siyang umusad kasama na ang lalaking totoong nagmamahal sa kanya. At si Rox yun. Ang tungkol sa hospital, ibinigay na iyon ng kusa ni Dylan. Umalis na din ito ng bansa. Ayon sa balita niya, ay doon na ito mamamalagi sa Spain at magsisimula ulit. Si Marta na fiancé nito ay naghiwalay na sila. Tanging ina lang naman kasi ni Dylan ang may nais doon. Sa Felicidad, mukhang hindi na nanggugulo pa dahil wala na itong ari-arian sa Pilipinas at bumalik na rin siguro sa abroad. Masaya na siya na malayo ang mga taong nagbigay pighati sa kanyang buhay. Hindi niya na naiayos ang pagpapakulong kay Felicidad at kay Dylan. Siguro hahayaan na lang din niya. Lalo na at kusa namang lumayo ang mga ito. Sa ngayon, pinipilit niyang magpatawad sa nangyari sa anak niya. Pasasaan ba't lahat ng sugat sa puso niya ay maghihilom? Hindi man ngayon pero sana, dumating ang araw na iyon para hindi na siya makaramdam ng kahit anong pagsisisi sa puso at galit. 2 weeks bago tuluyang nakalabas si Rox sa hospital. At dahil sa operasyon, kailangan ng mag-ingat ni Rox sa mga iinumin at kakainin. Dahil hindi na ulit ito pwedeng maulit. At lahat ng mga iniinom nito ay dapat alam niya dahil talagang malilintikan ito sa kanya. Ang annulment ay maayos na. Nihintay na lang nilang makarecover si Rox bago nila ayusin ang tungkol sa kasal. For now, sa bahay muna ang lalaki para hindi ito mabinat at siya ang naging sekretary pansamantala ng kanyang magiging asawa. Isang araw, napatakbo agad sa toilet si Ava nang maramdaman ng pagsusuka. Actually, kahapon pa ito. Noong isang araw nagduduwal-duwal lang siya pero ngayon, literal na suka na talaga. Okay ka lang ba, sweetie? Maagap na pumasok sa CR si Rox. May dala pa itong bimpo. Nagmumug siya matapos sumuka, tsaka inabot ang hawak ni Rox. Hindi ko alam kung bakit, pero napapadalas na ito. Zalum! Pinigilan niya ang pagsigaw nito. Kailangang tawagan si Doc. Baka kung ano na yan. Anito sa kanya. Hayaan mo na, bukas ako nang magpapacheck up. Sasamahan na kita at ngayon na. It's okay, Rox. Alam mo namang hindi ka pwedeng mapagod. Hindi ka pa okay. May kumatok sa pinto. Si Rox na ang nagbukas dahil muli na naman siyang nagduwal. Si Ma'am po ba iyon? Narinig niya mula sa labas. Opo, manang. Agad na pumasok ang matanda at dinaluhan siya sa tapat ng pinto ng CR. Buntis ka po, ma'am? Napatayo siya at tumingin kay Manang. Pati si Rox ay nagulat. Ho? Napapalakpak ang babae sa tuwa. Oo, buntis ka nga, ma'am. Lumalaki ang balakang mo at tumataba ka. Are you serious, Manang? Opo, sir. Diyos ko, magkakababy na kayo, sir, ni ma'am. Napakagandang balita naman ito. Hindi maitago ang galak sa mukha ni Manang. Lalong-lalo na si Rox na tumulo pa ang luha. Pasimple lang na pinunasan pero nakita niya pa rin. Wala itong nasabi maliban sa I love you. Tsaka siya niyakap at siniil ng halik sa kanyang labi. Magluluto ako ng pansit para sa isang selebrasyon. Ani Manang matapos magpaalam. Mukhang nakalimutan na kung ano ang pakay sa silid nila ni Rox. Walang pagsidla ng puso niya sa sobrang kagalakan. Magiging pamilya na sila at hindi na siya makapaghintay. Magpakasal kaya muna tayo sa civil. Tsaka na sa simbahan. Ayoko mga anak na hindi tayo kasal. Gusto kong akin ka na habang dinadala mo ang una nating baby, sweetie.
Hinimas nito ang tiyan niya. Tumango na lang siya para sa pagsang-ayon. Naghinang muli ang labi nila ni Rox upang bigyang daan ang nag-aalab nilang pagmamahalan sa isa't isa.